May post dito ang isang recruitment agency na video ni OWA admin Arnel Ignacio na nagbibigay ng payo at pangaral sa mga OFW na sinasabi niya na hindi porket tinatawag tayong bagong bayani ay lisensya na ito para gumawa ng katarantaduhan sa ibang bansa. Kagaya ng mga nagpanggap na prostitusyon sa abroad, mga nag-cross country at panay kuda sa social media na hindi naman nga dumaan sa tamang proseso. Pati yung nag-shoplift sa bansang Singapore. What? Kaya pati daw tuloy ang matitinong mga OFW ay nadadamay. Dahil iisipin ng mga ibang lahi na lahat ng mga Pilipino ay ganyan. Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalokohan, nananadya na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila. Utang na loob naman. Alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin, paano pa namin kayong pagsisilbihan. Ba? Merong pagpapanggap na mga prostitute, nandiyan sa Sharjah, mas magugubang iti-tiktok nyo pa. Diba? Tapos, eto na naman, Siyempre, ano pang gagawin natin? Di ba? Sasakluluhan kayo. Yung iba, makikipag-away pa dahil pinagpipilitan mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsususumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo ikikwento yung kalokohan ninyo. Di ba? Iba na pagtripan lang lumipad, tinignan lang kung ano meron doon, pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin, magpupumilit umuwi. Alam niyo, paano ho ba natin talaga kayong aasikasuhin? Recently, meron nag-shoplift sa Singapore. Ang rason sa akin, umamin naman, bakit kailangan pang imbestiga? So naman, ano ho ba tayo? Di ho ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan nyo, pag kayo lumipad ng bansa, ang trabaho kayo dyan, para kayo ambasador ng ating bansa, Pilipinas. Yan ang nire-represent nyo. Yung ibang lahi, doon na nakikita yung mga kalakuhan ng mga ginagawa nyo. Ang akala na ganyan tayong lahat. Diba? Magbo-boyfriend, magpapabuntis, sa lugar na yan ay haram o bawal. Pagkatapos, kapag ka napahamak, kung ano-ano sasabihin, kayo yung lagi mas matapang eh. Ako, yung mga OFWs na matino, na nagtatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Hindi naman ho porke sinabing kayo ay bagong bayani. Lisensya yan para gumawa na kayong lahat ng gusto ninyo kahit mapapahamak. Diba? Hanggang saan nyo ba gustong pigain ang aming lakas para kayo ay pagsilbihan? Na umaabot na sa pang-aabuso ninyo ng inyong kalayaan para gawin ang lahat? Pagka napahamak, ito, sisisihin ng gobyerno. Utang na loob, kung yan lang naman ang gagawin nyo sa ibang bansa, huwag na kayong lumipad, utang na loob. Maawa kayo doon sa mga nadadamay ng OFW. Maawa rin kayo doon sa mga dedicated na trabahador ng pamahalaan para kayo ay alalayan. Please naman, magtulong-tulong naman tayo. Kayo nga, yan na lang itutulong nyo. Huwag na kayong gumawa ng katarantaduhan pagka kayo napupunta sa ibang bansa. Huwag nyo naman bigyan ng ganyang kahihiyan yung bansa natin. Dito na lang kayo. May point nga naman ang lahat ng sinabi ni OWA admin Arnel Ignacio na kung sino pa ang gumawa ng mga katarantaduhan sa ibang bansa ay sila pa ang matatapang sa social media. Kaya guys, maigi na mapanood ito ng lahat ng mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa as overseas Filipino workers. OFW ako.